Namimiss ko ang tatay ko. Maaari lang talaga. Gusto ko siya mayakap kahit isang beses lang. Tahimik ngunit mabigat ang emosyon na bumalat kay Roel Carino noong mismong araw ng mga ama. Habang maraming pamilya ang nagdiriwang, nagtatawanan, at nagkakaagapay sa hapagkainan, si Roel ay nakaupo sa isang sulok ng kanyang alaala, kausap ang isang taong hindi na niya muling mahahawakan, ngunit araw-araw pa ring hinahanap ng kanyang puso, ang kanyang ama na pumanaw na. Hindi ito simpleng mensahe. Ito ay isang taos-pusong pag-amin ng isang anak na hanggang ngayon ay may puwang pa ring hindi napupunan sa kanyang pagkatao, isang puwang na iniwan ng pagkawala ng kanyang tatay. Ayon kay Roel, matagal na niyang kinikimkim ang damdaming ito. Hindi niya ito palaging binibigkas, dahil sanay na siyang maging matatag. Sa harap ng mga tao, kilala siya bilang masayahin, palaban sa pangarap, at handang humarap sa anumang hamon. Ngunit sa likod ng ngiti at tagumpay, may isang sugat na hindi kailanman tuluyang nagsara. Sa kanyang mensahe ngayong Father's Day, inalala ni Roel ang simpleng presensya ng kanyang ama. Hindi raw ito pala salita, hindi rin pala hikayat, ngunit ramdam niya palagi ang suporta. Isang tingin lang, isang tapik sa balikat, sapat na para malaman niyang may naniniwala sa kanya. Pa, alam ko hindi kita laging nasasabihan, ani Roel sa kanyang mensahe, pero salamat sa lahat. Sa mga sakripisyo mo, sa pagtitiis mo, at sa pagmamahal mo na hindi mo kailangang ipagsigawan. Habang binibigkas niya ang mga salitang ito, bumabalik sa kanya ang mga alaala ng kabataan, mga araw na tuwing nag-go grocery sila ay sinisingit ng kanyang tatay na mag-outang o mag-family day. Sa mga huling bahagi ng kanyang mensahe, muling nagbigay si Roel ng isang nakakaantig na salita. Kung may isang hiling lang ako, wika niya, iyon ay ang may akap ka ulit. Kahit sandali lang, para masabi ko sa'yo na okay na ako. Na sinusubukan kong maging mabuting tao, gaya ng itinuro mo. Hindi madali para kay Roel ang mga taon matapos ang pagkawala ng kanyang ama. Dumaan siya sa yugto ng gulat, pagtatanong, at pagkalito. Bakit ganoon kabilis? Bakit ngayon pa? Bakit hindi pa sapat ang panahon? Mga tanong na walang malinaw na sagot, ngunit patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Sa kabila nito, unti-unti niyang natutunan kung paano dalhin ang pagkawala. Hindi sa pamamagitan ng paglimot, kundi sa pagtanggap. Natutunan niyang ang pagmamahal ng ama ay hindi nawawala sa pagpanaw. Ito ay nananatili sa mga aral, sa disiplina, sa prinsipyo, at sa lakas ng loob na ipinamana nito. Bagamat hindi na niya muling mayayakap ang kanyang ama sa pisikal na paraan, dinadala naman niya ito araw-araw sa kanyang puso, bawat hakbang, bawat desisyon, at bawat panalangin.